So welcome guys sa ating market update. So date ngayon ay June 2. So review muna natin yung previous week, no, kung ano yung fundamental bias trade idea natin. So nung May 27, no. So pwede mo panoorin yung previous market update natin sa Facebook. So ito yung May 27, pwede mo i-review 'yan kung ano yung trade idea natin, fundamental bias, ano yung mga key levels, no. Then dito last week nakita natin na nag-pull back lower, no. So dito pa lang nung May 27 nagkaroon ng rejection sa key level, no, 3,360. So yung market kasi hindi lang isang direksyon yung galaw, no, nagkakaroon yan ng pullback move, nangyari yung pullback move dito, na-anticipate natin yan. And dito naman sabi na nga natin yung previous market update, possible mag-hold above sa May 27. So may naka-on na mic, no, so meet lang natin yon. So ulitin ko guys, pa-mute ng mic natin para hindi mag-echo. Ayan, okay na. So ulitin natin, no. So nakita natin nag-hold above sa 3,270 key level, no. Nakita natin nag-hold dito, nagkaroon ng bullish momentum, rejection sa key level, no. So dito maganda maghanap ng entry ng buy position. Pwedeng swing position, no, yung trade mo, pwede ring day trading or scalping, no. Any trading style pwede. So makita natin nagkaroon ng bullish move. Then so kanina lang nagkaroon ng bullish move, no, sa gold. So dahil yan sa weekend fundamentals, no, nagkaroon ng tariff escalation. So nagkaroon ng increase sa tariff sa steel and aluminum, and meron tayong Trump and China trade tension. Recently lang to, no. So kaya nakita natin nagkaroon ng bullish move sa gold, no. So kapag nag-trade tayo, dapat alam natin yung mga fundamentals, real world events na that can impact, no, sa price ng market. So makita natin na na-hit na yung 3,360 key level. Nag-break above na siya dito kanina lang. So pupunta tayo sa lower time frame. Nakita natin yung momentum, no, pataas. So bullish talaga sa gold guys. So if nag-sell ka dito, risky mag-sell, no. If against sa market structure, against sa fundamentals and market sentiment, no. So dapat alam mo na yung bias sa gold, fundamental bias natin ay bullish, no. If titingnan natin yung mga previous market sa metal na 'to, sa gold, 'no, makita natin since March tayo bullish bias na tayo. Since January 2025 this year, 'no, dahil sa tariff, nandun yung main catalyst natin or main narrative kung bakit tayo bullish bias. So since 2080-50 key level, 'no, bullish bias na tayo. Makita natin yung mga previous trade idea natin, fundamental bias, 'no. Then nung April 1 nagkaroon ng pullback move, 'no. Na-anticipate rin natin 'tong pullback move na 'to, lower. Then nag-hold above naman sa 3,057 key level. And right now, makita natin yung gold, no. Recently, ititingnan natin sa higher time frame, nagkaroon ng pullback. So sa higher time frame sa weekly, nagkaroon ng pullback, no. And dito maganda maghanap ng entry buy position, no. So right now, ayun na yung price ng gold. So ang dami nangyari last week, no. So titingnan natin kaya bumagsak ang gold last week, no, dahil yan nagkaroon ng pushback, no, kaya dahil kay Trump, no, nagkaroon ng optimism sa market, nagkaroon ng demand sa USD, kaya bumagsak ang gold previous week, no. And ngayon bumalik siya dahil sa recent fundamentals, dahil sa tariff escalation, ito nga yun. So dahil dito bumalik na naman yung demand sa safe haven, so, nagkaroon ng demand sa gold, no, dahil doon. So titingnan natin dito sa trading system natin. So nagkaroon ng bullish move. Makita natin may mga buy signal tayo dito. So pwede natin take advantage yung mga confirmation natin, no. So sa H1 time frame to, Then sa lower time frame may mga signal rin tayo diyan sa if nag-scalping tayo or mabilis na trade. So may buy signal rin dito. Nag-bullish move na. So ayun nangyari last week.
So ano ba yung bias natin for this week? So same pa rin, bullish bias, pero mas prefer natin mag-pullback lower muna, lalo na if titingnan natin sa hard time frame, nagkaroon ng bagong monthly candle 'no. So month of June, so makita natin yung bullish move 'no after last week. Nag-bullish move agad, wala pang lower week 'no. So yung prefer nating mangyari is mag-bullish move muna, then magkaroon ng rejection lower, then dun ulit tayo maghanap ng buy. If magkaroon ng bearish move or pullback lower or magkaroon ng lower wick 'no, ayun yung best entry position if titingnan natin sa hard time frame structure ng gold price 'no. So as of now, so wala muna tayong trade idea since yung market is strongly bullish sa gold 'no. So risky mag-buy sa taas dahil possible maipit ka diyan and mag-pullback lower 'no. Risky rin mag-sell 'no, mag-sell ka, anticipate mo yung pullback. So, mag-sell ka diyan against sa trend and against sa fundamentals yung entry mo 'no. So, possible magtuloy-tuloy yung pagtaas niyan. So, yung maganda dito if naka-swing trade ka or day trade na naka-hold ka ng buy position dito sa baba 'no. So, pwede mo i-hold yung mga trade position mo 'no, na possible tumaas. Then, i-trail stop mo na lang yung stop loss mo, na lagay mo dito yung trailing stop mo para if mag-pullback lower siya, ma-hit yung stop loss mo. In profit 'no, hindi talo dahil nakapag-buy ka sa baba 'no. So ayun yung market update natin sa gold 'no. So may question ba guys? So okay naman 'no. So tama yung analysis natin last week na bullish bias as long as mag-hold above dito sa 3,270. So as long as mag-hold above yung price ng gold diyan, bullish bias pa rin tayo. Lalo na naka-align sa fundamentals 'no and market sentiment yung bias natin dito. So yung weight lang natin dito is mag-pullback siya 'no. After mag-breakout dito, pullback lower, possible i-retest ulit yung 3,360 and dun ka maghahanap ng scalp trades mo 'no, for potential bullish move. So if magpo-pullback lower naman 'to, na magkaroon ng rejection or fake out dito, so mas maganda maghanap ng buy position sa mga level na 'yan 'no. So dito or mas prefer natin yung i-retest ng market yung 3,270. So pero as of now, based pa lang sa market structure 'no and sa fundamentals sa gold, unlikely siya mangyari yung pullback lower. Kasi nangyari na last week nag-pullback lower na siya dito. Possible siya mangyari pero mababa yung probability. Kaya as of now, mas maganda maghintay na lang ng trade 'no. So wag ka ma-FOMO 'no na mag-entry ka ng trade dito dahil tumataas yung gold 'no. So wait ka na lang ng another trading opportunity 'no. So kailangan mo ng patience sa market. So hindi mo kailangan i-trade lahat ng setup 'no. Lalo na if hindi maganda yung trade position, hindi maganda yung entry position ng buy position mo 'no. So yung mga preference natin na mangyari dito, mag-pullback lang dito sa 3,360. Then tingnan mo if mag-hold yung price sa key level na 'to, magkaroon ng bullish momentum 'no. So ayun yung trade idea natin sa gold. Tingnan natin sa DXY, nakita natin. So last week, bullish bias tayo, nag-hold above sa 98.99 key level 'no. Sabi natin nung previous market update 'no, if mag-hold above dito, possible tumaas. Eh nakita natin tumaas siya hanggang dito. And as of now, dahil yan sa recent news sa tariff, kaya bumaksak ulit ang USD. So tingnan natin sa daily. So kaya bearish sa daily tayo dahil sa pag-impose ng tariff sa buong bansa 'no. So meron tayong trade tension escalation, bearish tayo sa USD. So ganun lang yung sentiment natin 'no or narrative sa market. If merong escalation sa tariff, bearish sa USD and bullish naman sa gold. So ayan guys, question guys, tapos tayo sa market update. If meron kayong question sa gold, USD and sa Bitcoin 'no. Sa Bitcoin alam natin na
bullish bias tayo diyan. So nag-pullback lower lang 'no. As of now hindi maganda mag-trade sa Bitcoin 'no. So pwede mo siya i-scalp yung pullback lower 'no. As of now nangyari na kasi yung bullish move, eh. Na-hit na yung all-time high, na-hit na yung previous all-time high. So nag-create nga siya ng new all-time high dito sa 1,012 'no, key level. So pero ni-reject niya pa rin yung previous all-time high. So yung bias natin is same pa rin 'no, bullish bias sa gold, sa Bitcoin pala. Pero prefer natin mag-pullback lower siya dito or dito 'no, sa 91 or sa 100K key level. So ayun yung dalawang preference natin pwedeng mangyari sa Bitcoin 'no, pullback dito sa 1,000K key level or sa 91K key level for continuation ng bullish bias. So possible ba ma-hit yung resistance sa 3,415? So tingnan natin yung price na yun. Parang malapit siya sa previous key level, eh. Yes, possible ma-hit yan 'no, lalo na if mag-break above sa 3,360 key level. So ito yung tinutukoy mong level dito sa taas. Tingnan natin yan. Possible mangyari yan 'no, prefer lang natin mag-pullback muna, then ma-hit yan 'no. Possible ma-hit yan this week or next week if mag-continue yung bullish bias sa gold. I-retest yung high na yan sa gold price. So as of now, malakas yung bullish momentum 'no, likely na pataas lang talaga yan. So maganda pa lang ng pullback move 'no, kung saan yung magandang entry position. Sa Bollinger Band, so hindi tayo gumagamit ng mga repainting indicator 'no. So yung mga normal na indicator na nakikita mo sa public, hindi tayo gumagamit nun. Yung ginagamit natin yung sa trading system, may mga buy and sell signal, non-repaint 'no, hindi siya nagbabago ng position. So kaya guys, yung mga members na sa Tickmill na may account na, puwede nyo panoorin yung education channel natin. So may mga free tutorial tayo and guidance 'no. Panoorin yung trading basics, market update, live trading 'no. Lalo na 'tong trading system. So pinakita ko sa inyo dito yung kung paano gumagana yung arrow signal. So binack-test natin and paano gamitin yung system na may mga key levels 'no, mga market session. And if starting pa lang kayo, if wala pa kayong account 'no, so gawa lang kayo sa Tickmill. So ito lang yung mga panoorin niyo lang 'tong ano natin, tutorial kung paano gumawa ng account. Then sa dulo, so pinakita ko dito kung paano mag-setup ng or paano i-navigate ang MT5 platform. So panoorin mo lang yung video na 'to and binigay ko lang dito yung ano settings natin, kung ano yung format 'no. So gaya niyo lang yung format ng MT5 'no, kung ano yung mga color na ginagamit natin sa mga settings. And sa trading journal, so mag-journal tayo ng trades para makita natin yung ano yung mga paano tayo mag-entry ng trade 'no, kung ano yung fundamentals. So makita natin dito nung since March, negative data sa USD 'no, CPI negative, jobs data 'no, NFP negative 'no. So may trade tension. Makita mo overall negative bearish bias sa USD. Kaya makita natin sa DXY bumagsak 'no, sa higher time frame. So bumagsak ang USD dahil yan sa tariff policy recently nung January 2025. So kaya overall bias sa USD ay bearish. And sa gold naman, overall bias natin is bullish. Dapat inaaral natin yung mga real world events, yung fundamentals, economics, market sentiment, central bank. So ito yung nagpapagalaw sa market 'no, hindi yung mga technicals, mga lines sa chart, hindi yung mga indicator, mga repainting indicator 'no.
So, hindi yun nagpapagalaw sa market, hindi dahil sa mga line na nakikita mo sa chart, dahil yan sa real world events, fundamentals, and market sentiment. So, sa technicals ginagamit lang natin dito is yung mga key levels na tinuturo ko, market structure, price action, yun lang. And yung trading system natin dito. So, may mga buy and sell signal. So, any more question guys? So, anong oras tayo nag-start? Then, for this week economic data report, tingnan natin. So, meron tayong PMI kanina, no, sa USD. So, negative sa USD, no. Kaya patuloy na tumaas yung gold. Then, bukas naman may CPI tayo sa Eurozone. Fed Chair Powell speaks. May JOLTS job opening. Sa Wednesday naman meron tayong ADP non-farm employment, PMI. So, Bank of Canada interest rate decision, PMI ulit. And sa Thursday meron tayong interest rate decision sa Eurozone. Sa US naman initial jobless claims, no. So dapat yung mga key data reports sa economic data, dapat alam natin yung impact niya, no. So ano ba yung mga data na malaki impact sa market, relevant sa price, no. So dapat marunong tayong mag-interpret ng data, ng actual data, ng forecast data, ng previous data. So nakita mo lang na kulay red yung data, yung actual data, yung result ng data report. So nakita mo lang na kulay red is bearish bias ka na agad or mag-sell ka na agad sa USD. Hindi ganoon, no? So kailangan mo muna interpret yung data para magkaroon ng sariling sentiment mo or yung bias mo. Ayan guys. So sa Tickmill, if gagawa kayo ng account, no? So panoorin nyo lang tong video na to sa isend natin sa Discord. Then paano mag-setup ng or paano i-navigate yung MT5 platform natin, no? May mga tutorial tayo doon. Lalo na sa mga baguhan na hindi pa marunong gumamit ng trading app, no. Okay. Sa trading journal natin, Notion ginagamit natin, sir. So libre lang to guys sa paggawa ng trading journal. Pwede kayo gumawa niyan. Pwede niyo gayahin yung setup natin dito. So, makita natin yung mga trade setup natin dito, mostly gold, Bitcoin, Nasdaq, no. Then nilalagay natin dito yung mga confirmation kung bakit tayo nag-entry, timing ng entry natin, anong oras. Kadalasan mapapansin niyo gabi tayo nag-enter ng trade, no. During New York session, market session, no. So meron tayong London session, Asian session, pero mostly New York tayo nagti-trade kadalasan. Nandun kasi yung yung volume and volatility sa market during that time. And makita mo dito yung key levels, kung nasaan yung key levels, ano yung bias natin, ano yung market structure, trending ba, yung setup, pullback ba yung setup natin or continuation. So ma-confirmation naman dito sa trading system yung OB and OS level. So ayan, so maganda i-journaling trades natin para pwede natin i-track kung paano ba tayo mag-trade, no, based on probability, fundamentals, and market sentiment. So sa mga students ko guys, so pwede ko ibigyan ng copy nito. So email nyo lang sa akin, send nyo lang, PM nyo lang sa akin yung email nyo para bigyan ko kayo ng copy. Then pwede nyo rin gayahin to, yung setup natin, no. Madali lang naman, may mga guides sa YouTube kung paano gumawa ng trading journal. Right now, wala pa tayong setup, no. So bullish sa gold. So lagay natin yung mga key levels sa trading system natin, no. Pwede natin siya gamitin as bias. So dito makita mo may key level dito sa baba. Then may buy signal, no. So pwede mo siya gamitin as confirmation na bullish bias tayo sa gold dahil price hold above key level. So ayun yung isa sa mga function ng key levels natin, no. Pwede natin gamitin yan as supply and demand, support and resistance, no. Sa 1 minute time frame to pwede mo i-scalp yan, no. So if napag-buy ka dyan, makita mo nasa 250 pips na yung bullish move.
And guys, sa Discord panoorin niyo yung ulitin ko lang sa educational channel natin, panoorin niyo 'tong trading channel, yung sa trading system, kung paano gamitin yung system natin, yung MT4 and intro to fundamental course, then trading basics if baguhan ka pa lang talaga sa trading. So panoorin niyo lang 'yan. So more question guys.